Mga kababayan, hindi natin alam kung itong si Ngiwi M ay nasa tama pang pag-iisip. Kasi yung kanyang mga pinaggagagawa, parang hindi niya alam or kabaliktaran or namimili siya. Well, ayun nga po, mukhang hindi natuloy yung panghaharas or yung balak na pagpasok or paglusob sa bahay ni Pangulong Duterte kagabi. Kasi nakaabang doon yung mga taga Davao. Nakabantay yung mga kapitbahay, pati yung mga taga, galing sa ibang barangay pumunta doon. So mukhang hindi natuloy ang balak ng CIDG ni Torre. 30 daw eh. Tapos 19 na SAF. Yun yung na-receive na intel ng mga vloggers na nandoon sa bahay ni PRRD and also ni Kitty. Right? Kaya tumawag si Kitty ng tulong sa mga vloggers kagabi. So nagpaabot hanggang madaling araw kasi ang sabi raw po, ang balak daw ay alas 4 or alas 5 ng madaling araw susugod. So yung ginawa sa KOJC ni Natore, ayun din yata yung balak gawin sa property ni PRRD. So merong pagtitipon ngayon sa liwasan at ang clickbait ng mga ibang mga vloggers ay dadating si VP Sara, pero hindi ko alam kung matutuloy na pumunta ang pangalawang Pangulo sa liwasan para sumama sa ilang mga Duterte candidates na nandyan sa liwasan. But I would hope na si VP Sara ay pupunta sa Davao City para i-check, di ba, yung sitwasyon doon sa harapan ng bahay ni PRRD. Dahil si VP Sara ay nasa Cagayan de Oro kagabi, nangangampanya at mukhang hindi kasama si Mangga na nagpalabas na ng kanyang lulong video na campaign ad lang pala, kala ko ibubulgar na niya yung pagiging bangag ng kanyang kapatid. Speaking of pagiging bangag or lulong, at mukhang kapatid naman talaga yung lulong, umaasa nga tayo na ibubulgar, ilalaglag na yung kapatid niya. Campaign ads pala, pang promote lang pala ng kanyang sarili. Itong si Lulong, ang totoong lulong mga kababayan, ay kumampi sa wakwak. Wakwak ba to? Parang, ewan ko, malay ko, lumilipad ba to sa gabi? Ano ang sabi ni Ngiwi M? Kasi nag-ano siya eh, nag-release siya ng statement. Aba, ang ano naman, ang active naman ni Ngiwi. Okay? Nagpalabas ng statement na yung ginawang pagsuspinde for 6 months kay Gwen Garcia ng Cebu ay parang labag ika sa saligang batas or something. Basahin natin. Governor Garcia has served Cebu with strength and consistency. Until all legal questions surrounding this suspension are resolved, she deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. What? Oh. In-emphasize ni EWM ang kahalagahan ng pag-oobserba ng tamang proseso ng batas, siguro after the Ombudsman's decision to preventively suspend Cebu Governor Gwen Garcia, particularly in light of the upcoming election. So, isinuspend ng Ombudsman, nakitaan ng dahilan para masuspinde. Ito daw po yata yung sa pa-permit ng kung ano mang mining or what, Apo Cement or what dyan sa Cebu. Di ba, nagreklamo yata yung nasa gasaan ni Gwen Garcia or something. Nasuspinde. Kumilos ang Ombudsman against Garcia, Gwendolyn Garcia or Gwen Garcia ng Cebu. Oh, at least 'di ba naninindigan ang justices ang judiciary or whatever. Is ombudsman part of judiciary? Maybe. So, kampi agad si Ngiwi. Ang akusa kasi ni Gwen Garcia, yung ombudsman ay appointee raw ni PRRD. So, political daw yung nangyari kung bakit siya nasuspinde. At ayaw bumitiw ni Gwen Garcia sa pagkagobernadora ng Cebu, matigas ang ulo. Oh. So, kumampi agad si Ngiwi at dapat daw sundin daw ang, 'di ba, ang proseso, ang tamang proseso ng batas. Pero si Ngiwi naman ay hindi naman sumusunod sa tamang proseso at pinabitbit agad si PRRD papuntang dahig. What? So namimili itong Ngiwi. Ano ba siya ngayon? Lulong ba siya ngayon? Kaya nakakita niya na may nalalabag na batas kuno against Gwen Garcia?
Ha? Or malinaw ang isip niya ngayon at nung si PRRD ay ina-abduct papuntang ICC, lulong siya nung mga panahon na yun, which? Kasi ang sabi nga po dito ng VOVI, says the guy who surrendered former president to ICC without due process. Tiyabo pa. Ay, nagtatiyabo ba siya? Sabi lang naman ng VOV, hindi ako nagsabi niyan. Tiyabo ka pa raw nyo, tiyabo pa. Oh. So, lulong, wala sa tamang pag-iisip. Namimili, bias. Yun ba ang ibig sabihin? Oh, ano kaya ang comment din ng mga netizen? FPRRD, the old man not in good health anymore, loved by Filipinos. He loved the Filipinos. He need to be treated fairly. Oh, ay bakit hindi ganun ang naging... Oo nga naman, makes sense. Kahit na si Wakwak ay masyondaers na, kung Dodo Paritoke, kung Todo Kending pa yan, at panahon nga ng kampanyahan, di ba? Talagang pinapakita niyang malambot ang kanyang bewang and whatnot. O, pero masyondaers na yan, si Wakwak. Si Wakwak ba yan? Malay ko. Pero si PRRD na 80 anyos nang iwi, ay pinabitbit mo papuntang dahig. O kung hindi man pinayagan mo. Pero allegedly, ikaw ang utak ng pagpapabitbit kay PRRD. Kung hindi ikaw, malamang yung best friend ng Wakwak na malaki ang tiyan, na babae rin, na demonya. Amphibian. Tama? Oh. May gaba, right? Tama mga kababayan. May gaba, may parusa. Ang mga ginagawa sa mga matatanda. Right? Naniniwala ako dyan mga kababayan. Danas ko na kahit sa mga buntis, naku, danas-danas, may personal experience ako, nakukwento ko na yan. Nung ako po ay nene pa, kasi 17 ako ngayon, pero nung mga 15 years old pa lang ako, meron akong tinawanang buntis. Familiar kayo sa kwentong yan? Tinawanan ko yung buntis kasi natapunan, na-aksidente niyang natapunan yung tiyan niya nung iniinom niyang iced tea sa, I think, McDo yun or Texas restaurant parang Texas or something, maalin man. After kong tawanan yung buntis na natapon yung iniinom niya, tumapon sa tiyan niya talaga, no? Mukhang kabuwanan pa niyan, laki-laki na ng tiyan. After ko siyang tawanan, pag inom ko ng soft drink, natapon din yung soft drink ko sa damit ko. Ang sama ng tingin sa akin ng buntis. Worse, pagkatapos kong uminom nga at kumain sa fast food, manonood pa ako ng sine. And lamig-lamig ng sinehan, di basa yung damit ko, manchado pa ng Coca-Cola. Kaligkig ako ng bonggang-bongga sa loob ng sinihan, nagkasakit pa ako. Minsan ang karma or gaba instant. Kaya itong ginawa ng EWM kay PRRD, may gaba ito Right? Ramdam ko kung hindi langit ang magbibigay ng gaba kay Ngiwi, baka taong bayan. Tapos banggit pa ni Miss Maharlika kanina na naginip daw siya na parang nangisay na raw si Ngiwi. Nangisay na raw, na overdose na raw sa kung ano man ang tinitira. So, namimili si Ngiwi, no? Nakakaintindi siya ng due process kapag kakampi niya ang nasasagasaan ng batas. Pero kapag kaaway, walang utang na loob, di ba? Ginamit nila ang mga Duterte, and I hope nakikita ni VP Sara ito, no? Na ang pamilya ni Ngiwi ay mga mata pobre, di ba? At hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya mga kababayan, despite na i-endorso ni VP Sara si Mangga, ramdam ko na blackmail lang siya. Okay? May kapalit lang yung pag-i-endorso. Pero sa tingin ko, deep down, nagngingit-ngit si VP Sara sa buong angkan ni Ngiwi at ni Mangga. Lintik lang ang walang latay. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.